Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Apat na mga drug suspects ang nadakip ng Caloocan City Police sa magkakahiwalay na buy-bust operations na umaabot sa mahigit 900,000 pesos sa lungsod kamakalawa ng umaga. Sa report na isinimuti ni Caloocan Police Chief Colonel Ruben Lacusti kay Northern Police District Director Brigadier General Rizal Lito Gapas, ang mga suspect ay kinikilala sa mga pangalang alias Mark, 22 years old, at alias Juliana, 21 years old, kapwa ng San Jose del Monte, Bulacan, at alias Junjun, 34 years old, and at alias Jeff, 37 years old, kapwa ng Quezon City. Ayon kay Lacuesta, nagsagawa ng verifikasyon ang mga operatiba ng Station Intelligence Section or SIS hingil sa impormasyong bintahan ng illegal na droga sa Phase 10, Barangay 176, Bagong Silang na kinasasangkutan ni na alias Mark at alias Juliana. Akong alas 10:35 ng umaga nitong Biyernes, nang kalawiti ng mga pulisya alias Mark at alias Juliana sa aktong nakikipagtransaksyon. Nakumpiska sa mga suspect ang 7 kilograms ng pinatuyong dahon ng marijuana na may standard drug price value na 840,000 pesos. Samantala, dakong alas 10:22 naman ng gabi ng Huwebes nang arestuhin ng mga operatiba ng Station Drug Enforcement Unit or SDEU sa buy-bust operation sa Sampaguita Street, Barangay 156, sina alias Junjun at alias Jeff. Recover naman sa mga ito ang nasa 21.20 grams ng shabu na may katumbas na halagang 144,160 pesos at buy-bust money. Sinampahan na ng kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2022 ang mga suspect. City Mayor Michael Rama sinuspindi ng Ombudsman ng 6 na buwan at yan ay iulat sa atin ni Rodel J. Handaya. Sinuspindi ng Office of the Ombudsman ng 6 na buwan si Cebu City Mayor Michael Rama at 7 opisyal ng lungsod kaugnay sa paglilipat sa 4 na kawani ng ibang ahensya at hindi rin nakasahod. Inilabas sa resolusyon ng Ombudsman na kitaan umano ng basihan para suspindihin sina Rama dahil sa grave misconduct, conduct and becoming of public officers, conduct prejudicial to the best interest of the service, grave abuse of authority at paglabag sa code of conduct at ethical standards for public official and employees. Suspension ay mula sa reklamo ng 4 na empleyado ng assessor office na inilipat sa ibang tanggapan at hindi nakatanggap ng sahod mula noong July 2023. Batay sa naunang desisyon ng Civil Service Commission Regional Office 7, idineklara nito ang dapat ibalik sa dating nilang pwesto ang 4 pati na ang sahod. Panayam sa telepono ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak, sinabi ni Rama na hindi pa niya natatanggap ang kopya ang resolusyon mula sa Ombudsman. Dito lang po nag-uulat Rodel J. Handayan, Balik Studio. Sa sports, abot kamay na ang pangarap ng Creamline at yan ay iulat ni Nestor John Loretta. Salamat Marvin, at ito na naman tayo sa sports. Abot kamay na ang pangarap ng Creamline. In an impressive performance in the Cream and Cool Smashers, secured their spot in the finals of the 2024 Premier League Volleyball or PVL, an all-Filipino conference. They triumphed over the Cheretigo Crossovers with a straight set victory of 25-16, 25-21, and 25-20 on May 5 at the Smart Araneta Coliseum. Following this semifinal win, the Creamline faced off against their sister team, the Chocomocho Flying Titans. In the finals, they continued their dominant run by winning the first game of the final series, 24-26, 25-20, 25-21, and 25-15. Coach Sherwin, on her behalf, Meneses expresses team's satisfaction with returning to the finals and their determination to defend their title. The Cool Smashers well-rounded players and depth proved crucial in their recent victories, setting the stage for an exciting conclusion to the BPL season. And that's all for the sports. Back to you, Marvin.
Sa weather naman, sa Metro Manila at 26 na lugar pang dumanas ng heat index. At yan ay iulat ni G-Mark Ayento. Muling dumanas ang Metro Manila at 26 pang lugar sa kahapon sa bansa ng mataas na heat index kahapon. Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Administration Service o PAGASA, sa talaga ng PAGASA, ang Vira Catanduanes ay nakaranas ng 46 degrees Celsius na heat index habang 45 degrees Celsius sa Dagupan City at Pangasinan. Umabot naman ng 44 degrees Celsius ang naramdaman ng init sa Laog City, Ilocos Norte at maging sa Aparel, Cagayan, Puerto Princesa City, Palawan at Rojas City, Capiz. Naitala rin ang 43 degrees Celsius sa Tuguegarao City, Cagayan, Isabela State University sa Ituange, Isabela, San Jose, Occidental Mindoro, Central Bicol State University of Agriculture sa Pili, Camarines Sur, Dumangas, Iloilo, Catarman, Northern Samar at Eastern Samar. Nasa 42 degrees Celsius heat index naman ang naitala sa Ninoy Aquino International Airport, Pasay City, Sinait, Ilocos Sur, Mariano Marcos State University sa Batak, Ilocos Norte, Iba, Zambales, QB Point sa Subic Bay, Olongapo City, Sangle Point, Cavite, Cuyo, Palawan, Legazpi City, Albay, Masbate City, Masbate, Iloilo City, Iloilo, Catbalugan, Samar, Tacloban City, Leyte, Zamboanga City, Zamboanga del Sur at Davao City, Davao del Sur. Ayon sa PAGASA, ang heat index ay ramdam na init sa katawan ng isang tao sa panahon na mainit na ang temperatura. Kaya laging tandaan ang pag-inom ng tubig para maiwasan ang dehydration. At mag-ingat sa tag-init. Ito si J. Mark Ayento, Weather News. Back to you, mga kaibigan. Pangulong Marcos nagulat sa 50 pesos na kilo na bigas na kadiwa. At yan ay iulat ni Nel Francis Estrada. Ang hapon sa iyo po, Joel. Ito po ang balita ngayon. Ginagulat ni Pangulong Ferdinand Marcos ang ulat na 50 kada kilo na bigas. Sa halip, 29 ang binibinta sa Kadiwa Center. Sabi ni Pangulo na hindi niya alam na ganun halaga ang binibintang ng Kadiwa Center. Dahil noong nagpabili sila ay 29 kada kilo ang nabili nila. Posible niya na 50 na binibinta ay hindi galing sa gobyerno kundi sa ibang source. Nanindigan si Marcos na 20 kada kilo ng bigas ang binibinta ng Kadiwa Store. Sa kabila nito, tiniyak naman ni Pangulo Marcos na alamin niya ang ulat na 50 kada kilo ng bigas ang binibinta sa Kadiwa Stores. Lang po ang ating balita ngayong hapon. Balik sa iyo, Joel. At sa showbiz naman, TV host na si Vice Ganda, pinuri ng PCG sa kanyang Piliin Mo ang Pilipinas TikTok video. At yan ay iulat sa atin ni John Lester Squall. TV host na si Vice Ganda, pinipuyan ng PCG sa kanyang Piliin Mo ang Pilipinas TikTok video. Pinipuri ng Philippine Coast Guard ang celebrity television host na si Vice Ganda para sa pagbibigay kaalaman sa socially relevant issues. Particular na umiigting na Chinese intrusions sa West Philippine Sea. Based sa Piliin Mo ang Pilipinas TikTok video na si Vice, ipinakita niya rito ang ilang mga isyong panlipunan kabilang ang naging pambubumban ng China. Coast Guard sa sasakyang pandagat ay Pilipinas dahil sa isyu ng WPS. Sa kanyang X account, sinasabi ni PCG spokesperson for WPS Commodore Z. Tarrella, kahit mahirap ipaglaban ang Pilipinas, umasa siyang magiging inspirasyon ang video ni Vice upang mapagtanto
ng mga Pilipino ang kahalagahan ng pagpipili sa Pilipinas. Iniinggit din niya ang West Philippine Sea ay parte ng Pilipinas. Dapat aniyang piliin na tindigan ito para sa susunod na lagi ng kabataang Pilipino. Season Listener Squad, nagbabalita. At yan ang mga nagbabagang balita. Ako si Marvin Hendros. At ako naman, si Joel Martorillas. Ito ang BJ News!